So hello, what's up mga ka-lifestyle? Magandang araw sa ating lahat. This is Marky Lifestyle once again. So for today's video, let's talk about online lending application. By the way, I would like to grab this opportunity para humingi ng pasensya sa lahat po ng mga solid subscribers natin na always nag-aabang ng latest updates sa channel natin about OLA. Pasensya na po kayo. Busy lang po tayo. Pero every now and then po talaga nagre-research po talaga ako ng latest scoop, latest updates kung ano na yung nangyayari, ano na yung nagiging takbo ng OLA sa Pilipinas. So hindi po talaga ako tumitigil para syempre may ma-share ako sa mga solid subscribers natin. And then yun, alam niyo ba mga ka-lifestyle, tumataas po talaga yung bilihin. Then yung sahod ng mga trabahante is ganun pa rin. That's why yung iba napipilitan po talagang kumapit sa mga online lending application na so good to be true, super attractive sa mata, mapapaklik ka talaga. Pero in the end, ikaw din yung masasaktan, ikaw din yung madidismaya, no? Sa dami ng hidden charges, mga processing fee na kung saan hinuhugot, no? By the way, meron pang mga advance fees na mga OLA na which is super scam naman talaga. Like for example, pangangakuan ka ng malaking halaga like 50,000. Yung kailangan mo lang talaga is 10,000, then yung ibibigay sa'yo 50,000. Pero dun papasok yung advance fee. Bago nila i-release yung 50,000, kailangan mo muna maghulog ng 2,000 pesos for processing fee, etc. Usually mga ka-lifestyle, take note, usually yung mga maloloko na ganitong klaseng strategy is yung mga yung nasa mga remote control area, especially yung mga matatanda. Yung po talaga yung mga naloloko ng mga advance fee na mga OLA na to. So kung maka-encounter kayo nito, please wag na po kayong magpaloko kasi papangakuan kayo ng malaking halaga pero in the end hindi. So kayo yung maloloko. Sasabihin na yun na nga, halimbawa nagpadala ka ng 2,000, hiningan ka ng 2,000 para ipadala yung 50,000, pero sasabihin ka agad na may problema sa mga reference mo at kung ano pang mga dahilan. So I hope malinaw po sa ating lahat, huwag po kayong paluloko sa mga ganitong klase. Ang tawag po sa kanila is mga advance fee na mga OLA, no? Advance fee. Kasi hindi mo makukuha yung loan mo if hindi ka muna nagbibigay sa kanila. So that's why advance fee. And then itong mga OLA na to, dati ang tawag dito sa kanila is mga clone app, no? Clone app kasi kino-clone nila yung mga legit na mga online lending application. Hindi ko naman sinasabing legit, kumbaga yung figure, yung apps mismo kuwang-kuha nila. That's why ang tawag sa kanila is clone. Dati pa to, no? Pero hindi ko lang to nagawa ng video. So yun, marami mga advance fee na mga OLA nagkalat, pero yun na nga, nasa sa inyo pa rin yan kung magpapauto kayo or hindi. So scam po talaga yan. Once na pinangakuan kayo, nare-releasean kayo ng 50,000, 30,000, 20,000, pero dapat magbayad muna kayo ng 2,000, 3,000, wag po, scam po talaga yan, no? Malaking scam po yan. So sa lahat po ng mga solid subscribers natin na nag-aabang about online lending application, nagtatanong kung ganito, legit ba yan, ano ba makukuha dyan, stay tuned lang po always kasi marami po tayo mga pasabog this month about sa mga online lending application, ano na talaga yung nangyayari. Kasi until now talaga napakaraming mga nadadagdag na biktima, no? Especially yung mga advance fee na mga OLA, marami talaga. So gaya nga nasabi ko, yung mga naloloko ng ganitong klaseng scams is yung mga nasa malalayong lugar, especially yung minsan lang makapag-internet, yun ganun. Yun talaga yung kadalasan naloloko nito. By the way, kung meron kayong kakilala na ganitong klaseng problema, kausapin nyo, no? Para hindi na lumaki. And then sa lahat po ng mga Mayju ngayon, again, sa lahat ng mga Mayju ngayon, bukas sa Makalawa, huwag po kayong mawala ng pag-asa. Kung walang-wala talaga, huwag niyong pilitin yung sarili niyo para hindi kayo crazy, sabi nga ni LeBron James. So yun,
Yun lang. So dapat focus lang tayo always sa mental health natin. Huwag tayo mag-isip ng kung ano-anong mga pwedeng ikasama ng ating sarili, no? Especially yung ikakasama ng family natin. So ganun lang ka-easy, no? Again, sa mga may problema sa online lending application, nandito lang tong channel na to, nag-guide sa inyo, no? Huwag po talaga kayo mawalan ng pag-asa kasi lahat po talaga ng problema is lumilipas lang din. Dumadaan lang po yan. And then, sa lahat po ng mga Apple users dyan, alam ko, pag Apple yung cellphone mo, iOS, napakaraming mga online lending application doon na bago sa paningin nyo. Kasi, kung isi-search nyo, yung ibang Ola is wala sa Play Store pero nasa iOS, no? So I think yung sa iOS na mga Ola or loan apps is napakadaling mag-approve, no? Paggamit mo talaga iOS. So ingat-ingat lang, ingatan po natin yung privacy natin. Huwag po tayong padalos-dalos. Think before you click, okay? So gamitin po natin yung mga strategy, ideas na nakuha natin dito, na ginawa natin ng video, no? Para for awareness, para hindi po talaga magka-problema in the end. So yun lang. Once again, pasensya na po kung minsan lang po talaga tayo makapag-upload ng latest updates, pero it doesn't mean po talaga wala akong ginagawa. Nagre-research po talaga ako ng mga latest scoops na i-share ko sa inyo, no? So marami po akong mga pinapanood na videos bago ako gumawa ng ganitong klaseng content. Pinag-aaralan ko po talaga. And then marami din ako mga lawyer na halos awayin ko na kasi baluktot yung mga tinuturo nilang batas, no? Which is kung ikaw mismo biktima ng online lending application, madidismaya ka and then matatakot ka lalo. Pero anyways, like what I've said, nandito tong channel na to para mag-guide sa inyo, no? So in the end, nasa sa inyo pa rin yung desisyon, nasa sa inyo pa rin yung nasa sa inyo pa rin kamay kung paano inyo i-handle yung problema nyo. Nandito lang kami para i-guide kayo all the way long para yun, matiwasay, then stress-free kayo sa mga online lending application na pinoproblema nyo ngayon. So yun lang. Have a wonderful day mga ka-lifestyle. See you on my next video. Peace.